Ayan, okay. Nung nag-USANA po ako, sobrang tumaas yung level ng standards ko sa buhay. Kasi laging sinasabi, huwag ka masyadong magpayaman, masyado kang greedy. Nakakarinig na kayo dyan ng gano'n? Una-una, sabihin ko po sa inyo, yung level of greediness, wala ka pang milyon sa bangko, greedy ka na kaagad. Excuse me, no? Parang, greedy na ba yun? 500,000 nga wala ako sa bangko. Paano naman ako naging greedy? Hindi pa nga ako yung parang pag may emergency, hindi pa nga ako yung okay na okay eh. So, wag mo munang isipin yung greedy ka sa buhay, di ba? Kasi malayo pa tayo doon. Nagets niyo po? So, ngayon, when I traveled sa Yusana, sabi ko, grabe no, ito pala yung living the life. May mga ganyan, di ba? So ngayon, hindi ko po kasi yan naiisip. Dahil no nag-start ako, I was doing it part-time, okay? So I work as an IT consultant, tapos lagi akong ganyan. Tapos feeling ko kapag nag-OT ako, parang I am the most, ano yun, yung mga magagaling na mga empleyadong papatayuan mo ng monumento. Sino yung mga ganyan dito? Sino mga ganyan? Sabihin mo sa kanan mo, ay, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Okay, until one day, I met an executive. Okay, I met an executive. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, Dayan, meron kang ano, no, parang, ano yun, yung messianic complex. Nakakatalino. Alam niyo yun? Messiah complex. Alam niyo yun? Tanong mo sa kaliwa mo, alam mo yun? Okay? So, ano yung Messiah Complex? Yung Messiah Complex, yung feeling mo, ikaw yung tagapagtanggol ng buong project, yung parang pagwala ka, hindi na siya gagalaw and all, ganun. So, sabi niya sa akin, may ganun ka. So, sabi niya, try mo mag-leave isang beses lang. Sabi, hindi, kasi kawawa naman yung team ko. I was handling 40 software engineers at that time. I was 25 years old. So ngayon, nung in-invite ako sa iyo sana, Diyos ko pong pineapple, wag mo na akong dalhin dito sa feeling ko, kulto to, feeling ko. Alam mo yung mga ganyan? Ayaw ko talaga ito because I was earning 100,000 plus when I was 24 years old. Okay? So, ang galing ko kasi talaga noon. Feeling, di ba? Walang kahambol-hambol sa katawan. Di ba? Pero, alam mo, marami rin ako natutunan sa employment ko na nadala ko dito sa iyo sana. Pero wala dun sa mga ibang bagay, bukod dun sa discipline. Okay? Yung kung ikaw, magaling ka sa work. Kasi nung nagsa-start ako, sabi sa akin ng mentor ko, alam mo, Dayan, ang sipag mo sa work, no? Kung yung sipag mo na yan, nilagay mo yan sa iyo sana, yung dito ka nag-OT, yayaman ka talaga. Okay? Tingnan mo ulit yung nag-OT mong katabi. Tapos sabihin mo, lagay mo yan dito sa iyo sana, yayaman ka talaga. Hindi ko talaga siya makalimutan. Kasi sabi niya, trabaho ka ng trabaho, todo ka ng todo, doon sa kumpanya ng iba, negosyo mo to eh. Diba? Tapos hindi ko makalimutan, sabi ng kuya ko na mentor ko, sa bagay, mas sanay naman talaga tayong pinagtatrabahuan yung pangarap ng iba kaysa pangarap natin. Diba? Kung grabe, pang telenovela yung mga linahan ng kuya. Sa bagay, totoo, tapos hanggang sa na-realize, oo nga no, yung work ko, 8 hours, that's for, my company's dream, di ba? Yung may-ari ng kumpanya. The next 8 hours, that's for my dream na. Bakit ko pa yun ibibigay dun sa company? Nagets niyo po? Okay? Kaya, nung time na yon grabe, no, working as an IT consultant, di ko maisip kung na yung sana yung kakaririn ko. Sino dito yung bago? Mga less than 2 months. Sige, taas mo yung kamay mo. Yan. Palakpakan naman natin. Diba? Pag 2 months ka ba, naisip mo na ito na yung kakaririn ko pong buhay ko. Naisip mo na ba yon? Hindi, di ba? Tapos, nung nag-attend ako ng isang training, ang sinasabi nila, sigaw ng bayan, resign. Tapos, hindi ko talaga siya makagtanong yung sila mentorayan. Tapos ako, nung nandun, parang sira itong mga tao dito. Bakit ka naman magre-resign? Ganyan. Di ba? So ngayon na nag-work kami, alam mo, ang una kong invite na yung asawa ko. Yan. Sino dito yung una mong invite? Boyfriend mo. Tapos Negatron. Grabe. Nagraran ako ng pace setter ko. Tapos sabi ko, sure ako, mabilis ko lang ito matatapos. Pero, yung boyfriend ko at that time, boyfriend ko na siya ng 10 years. Okay, nung time na yon. Okay ka lang kung single ka, di ba? Hindi ka relate. Okay ka na. Okay, so nung time na yon, okay, in-invite ko siya. Alam mo, sabi niya sa akin,
naku, Dayan, nagtatrabaho ka dyan ng walang bayad. Tapos sabi ko, syempre, business to eh. Hindi ka naman dito, kailangan bayaran agad kasi trabaho. Ay, hindi naman to trabaho. So ngayon, sabi sa akin ng isang mentor, si Mark Mendoza, hindi ko siya makalimutan. Sabi nga, maraming mga tao pumasok sa'yo sana, mali yung mindset. Kasi gusto nila, pag nagtrabaho, income ka agad. Pag nagtrabaho, income ka agad. Tama? So, ang tawag doon, employment mindset. Pero alam mo ba, nung na-research ko, dahil nga yung page namin, Millennial Business Mentors, marami nag-inquire sa amin doon, may aring ng Jollibee, ganyan. Oh my God! Atin-atin lang to ha. Kunwari di nyo narinig. Alam nyo ba yung Jollibee doon sa may Caloocan, Valenzuela banda? Ang income lang nun, 100,000. Tapos sabi ko, hindi naman sa pagmamayabang, pero isang linggo lang namin yan sa'yo. Diba? So, sila mentor Raj, mentor Ryan nga, kumurap lang siya ng gano'n. Nagkaroon na siya ng gano'n. Sila mentor Ed, sila mentor Shane, gano'n, di ba? Kahit wala silang gawin, sila mentor RV, di ba? So ngayon, working as a nightly consultant, hindi ko po naisip talaga na papakawalan ko yung trabaho. Kung gagawin ko ito, makakaririn ako. Kaya weird na weird ako dun sa mga tao. Sigaw ng bayan, resign. Ako lang talaga yung hindi tumataas ng kamay. Hindi ko siya makalimutan. So ngayon, yan. So nag-start po ako sa USANA. Ito po yung sponsor ko, si Mentor Ton Riario. He's currently a Ruby Director in USANA. Pero grabe. Yan. Hinihingal ako, no, kasi ang init pala dito. Tapos, I'm Dr. Priscilla, by the way. So anyway, gusto ko yung puting-puti tayo. Anyway, nung nag-start ako sa USANA, alam na nakakaloka. Kasi hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Magpe-pay setter ba ako? Mag-auto-order ba ako? O magte-training ako? Diba? Yung sabi ko, ano ba naman to? Tapos parang yung auto-order ko, isang auto-process again. Diba? Parang congratulations pa daw. Ganyan. Grabe, parang ako talaga feel ko nun, stockholder ako ng company. Wow! Diba? Dami nating stocks ng USANA talaga. Hindi ko makalimutan, umabot ako doon sa point na 5 boxes ng Cell Essentials yung meron ako. 5 boxes. Ito pang malupit na mag-nickel din na yung hindi ko maibenta-benta. And hindi ko makakalimutan talaga. Nung nag-start ako sa USANA, syempre mag-order ako. Diba? Sinabi ko sa kuya ko, sabi mo, payaman dito, pahirap ako dito, pahirap. Di ba? Parang lagi may naka-charge sa credit card ko. Tapos pupunta ako dito, sabi mo may time freedom dito. Oh my God, 4 hours na lang yung tulog ko. Ganun ako nag-start noon. Kasi, di ba, face-to-face? Imagine mo, Makati yung office, tapos uuwi ako saan? Fairview. Alam mo kung gaano yung kalayo? Mas malayo pa yun kaysa yung Manila to Cebu. Kasi 1 hour lang yung Manila to Cebu. Di ba? Yung grabe, sobrang pagod ko. And hindi ko makalimutan, sinabi ko sa kuya ko, wala bang USANA office dito sa may Fairview? Ganun talaga, true story. Tapos seryoso ako nun ha. Nasabi sa akin ng kuya ko, uy, Dayan, excuse me na, di ka naman top producer ng USANA. Mag-ano ka pa ng office dito. Di mo pa nga hit yung pace setter mo, tapos naggaganyan ka pa. So anyway, nung nag-start ako, sobrang grabe yung struggle ko talaga. Hindi ko sa tinatakot ko kayo okay? Pero parang ganun, joke lang, okay? Pero alam nyo, ang na-appreciate ko dito sa mga mentors ko, hindi niya pwede kasing ikuhanin yung process na yun sa'yo, yung struggle. Hindi siya pwede, for example, meron ba ditong babaeng kayang mag-push up? Ayan. Okay? Di ba? Ayan. Itong ating raise our flag. Alam mo, nung nakaraan, Diyos ko, parang sabi ko, di si Doc Carl yung associate ko, tapos sabi ko, ang lupit nito di Doc Carl, yung isang rin na 200 push-up. Yung isang push-up ko, di ko magawa. Parang gano'n. I-gets nyo? So, may sabi, hindi mentor, i-try mo lang yan kahit makaisa ka lang nil push-up, ganyan. Tapos, hanggang sa nakakasampu akong push-up ng tuloy-tuloy. Di ba? Okay. So, ngayon, nung time na yun, sabi ko, ganun pala yun. Kaya mo pala hanggat ginawa mo ng ginawa. Okay? So, ngayon ang point ko lang dyan, ang USANA, mahirap kapag wala ka kasing alam. Kaya ka nahihirapan ngayon kasi wala kang alam. Pero it doesn't mean hindi siya for you. Kasi maraming mga tao, katulad ko sa USANA, nag-start ako parang, okay, so, kapag walang nangyari sa akin dito,
pag di ko to na-hit yung pace setter ko at walang nangyari sa akin within 1 year, magkukwit na ako sa'yo sana. Sabi ng mga mentor ko, wow, ang goal setting dito at dream board kung anong pangarap mo. Ikaw, ang goal mo pala after 1 year, mag-quit. So iba ang dream board ko. Sino dito yung honesty? Ang honesty lang, ang gusto niya dito, after 1 year, walang mangyari sa akin dito, magkukwit na ako. O, di ba? Yun yung na-attract mo. Okay? So, ngayon, nung time na yun, ang dami ko talagang mindset change sa'yo sana. And then, I realized na, hindi kasi pwedeng, Carl, push up ka nga para magka-muscle naman ako. Di ba? Mentor, present ka nga para gumaling ako mag-present. Di ba? Mentor, ikaw nga mag-invite. Ito ng cellphone ko. Hindi ko ma-invite. Ikaw nga mag-invite para naman mag-rank advance na ako. Hindi siya ganun eh. We cannot save you from that struggle. Because yung struggle is part of the process. Nagets nyo? A lot of people, they want the result, but they don't want the process. But it's in the process where you will see who deserves the result. Okay? So ngayon, kasi marami, it's a sign. Nahirapan na ako, mentor, na-reject ako na lang. Diba? Na-reject kasi ako, tinanong networking ba yan? Nanigas ka na. Parang gano'n. Nanigas ka na. Pero sa totoo lang, it's a sign na aralin mo kung paano mag-reply. Hindi ba? It's a sign kasi, mentor, nagkaroon ako ng utang 10K dahil sa auto-order. Diyos ko pong pineapple. Sino dito yung 6 months and below? 6 months and below. O, ayan. Kung nagsistruggle ka ngayon, ibig sabihin, aralin mo. Okay? Dito yung mga nasa 1 year. 1 year na. 1 year and below. 1 year to 6 months. 6 months to 1 year. O, di ba? Yan, tuloy mo yan. Okay? Malapit ka na yan. Mag-goal director ka na yan. O, di ba? Okay. Sino na ba dito yung more than 1 year na? Yan. Sige, taas mo pa. Yan. Yan, tuloy mo na talaga yan. Nakakahiya na yan. Okay? Ituloy mo na yan. Ang dami mo ng pre-presentan. Sabi mo, yayaman ka dito. Okay? Kailangan, yumaman ka talaga dito. Huwag mong haya na ilang years from now, makita ka nila at sabi, ay, hindi ka naging successful dyan. Diba? Ayaw mo nang ganon. Okay? So, when I was starting, grabe, di ko maintindihan. And then I realized na yung products ko, hindi naman siya lalabas ng bahay. Diba? Tapos, lalabas na po kami, magbebenta na kami ng sarili namin, tapos pagbalik na, 3 na lang kami, apply, di ba? Ganun. Hindi siya ganon. And I will never forget yung feeling of disgust. Alam niyo yun? Yung parang jowa na niloko ka. Sino yan yun? Di ba? Ganyan. Yung parang jowa niya niloko ka, wala naman akong ganon, okay? So, yung parang enough is enough. Kasi umpisa, di ba, parang, okay pa to, mahal ko pa siya. Di ba? Ganyan. Tapos yung next, nahuli mo na talaga. Hindi, maayos din kami. Nakatatlo na. Pangatlo, ayaw mo na talaga. Enough is enough. Gagawin ko na talaga, makikipaghiwalay na ako. Nagets nyo? Sometimes kasi, it's not that life happens to you. Life happens for you. Ibig sabihin, naintindihan nyo ba yun? Ibig sabihin, yung mga challenges, hindi yan nangyayari to you. Nangyayari yan para sa'yo, para mag-grow ka. Kasi hindi siya sa sign para mag-quit. Sign siya para galingan mo. Kasi puro ka sign. Diba? So, maraming mga tao, ang ganda ng dream board, ang ganito, ganyan, pupunta ako ng ganito, tapos pag tinanong, ilan yung presentan mo last week? Kailangan ba yun? Diba? Yung presentation? Ay, hindi ba? So, ngayon, na nag-start ako, grabe, we will go to office, magte-training kami, tatayo ako dyan. Doon. Tapos imagine mo sa office ko, sa work, meron akong cubicle ng sarili ko. Tapos dito para kung timang tatayo ako doon. Kasi kailangan makikita ko ng mga associate ko na nagte-training. Nagets nyo? Tapos sabi ko, grabe. Nung wala ako sa'yo, sana tahimik lang naman yung buhay ko. Mag-Netflix lang ako, mga ganyan. Pero nandito na ako, grabe yung mga pinapagdaanan. Pero okay lang. Kasi one day, lahat yan, bayad. Okay? Lagi lang yung sinasabi sa amin ni Mentor Ed, huwag kang mag-alala. One day, lahat ng utang mo, 1 linggo mo lang yan na income. Diba? You know, it happens. Grabe talaga. Thank you, Lord. Diba? So, ngayon, grabe, alam mo, hindi na ako nagbe-birthday. Kasi simple lang, sinasabi ng mga mentor namin, kapag may gagawin ka sa iyo sana, kung gusto mo maging successful, tanungin mo lang yung sarili mo, papalapit o papalayo sa pangarap ko.
Kapag papalapit, gawin mo. Pero pag papalayo, huwag mo na siyang gawin. I will never forget, hindi na ako nagta-travel. Lahat ng ginagawa ko, puro Yusana lang. Hindi na ako nagbe-birthday. Yusana na lang ako talaga. Okay, so ngayon, kasi ang alam ko, pag birthday ko, maraming gustong mag-message sa akin. Kaya best time yon, o, di ba? Kaya, sabi sa mga mentor, okay lang hindi ka mag-birthday yan, pero darating yung time pag ikaw nag-birthday ka, hindi mag-birthday ka sa iba-ibang bansa. Di ba? So, ganun, iba na. Hindi yung para mag-leave ka pa, birthday leave, mga ganyan-ganyan. So, ngayon, nung talagang kinareer ko talaga yung Yusana, nagko-commute ako. Marami kasi kung kailan ka pa nagka-kotse, doon ka umarte, no? Doon ka lumahitsal. Hindi ako makabat na ng training kasi, coding ako, tururot. Diba? So, ngayon, nung nag-start ako, grabe, pati presentation ko, hindi ko makalimutan to, presentation. 2 hours before operation. Ako to eh. Pain pa din. So, alam niyo po, itong downline ko, natutuwa ako sa kanya nga eh. Nakakagigil nga siya sa tuwa. Hindi ko siya makalimutan kasi nung na-appendicitis po ako, na-confine ako sa Makati Med. Tapos yung downline ko, inano niya ako, tawag dito, binisita niya ako. Tapos hi mentor, ay napaka-thoughtful naman ng downline ko, binisita. Tapos sabi ko, sino yung kasama mo? Guest ko mentor. Grabe, ibang level. Guest ko mentor. Tapos sabi niya, huwag ka mag-alala, mentor. Kasi na-presentan ko na closing na lang. Ganun. Diba? So, pay-in pa din siya. Diba? Pay-in pa rin. Pero why am I showing this? Hindi para maging parang heroic whatsoever ka. Kasi maraming mga tao, sinipon lang di makamuna ng office. Di ba? Sinipon, inuupo ka, di mag-mask ka. Sumasakit po yung tiyan ko. Anong gagawin natin? Di di ba? Ano yun? Losartan. Ano yun? Kremil S. Basta ganyan. Uminom ka, di ba? Kung may paraan, kung gusto, may paraan. So ngayon, ako, wala akong excuse. Kasi sabi nga dito, it's either you make excuse or you make result, but you can never have both. Okay? So, basta ako papalapit sa pangarap ko, gagawin ko yan. Bakit? Nilalagnat nga ako dati. Kung paano babaha pa dyan sa may Makati. Papasok. Umuulan. Papasok? Mainit. Papasok. Yung mga tao na kung hindi makarating ng office, anong hinihintay mo ba dito? Mag-i-snow ba dito? Para malamig yung klima para sa'yo? So ngayon, nung nag-start ako, first month ko, ito yung income ko, 1,600, 1,600, tapos nag-zero. Okay? So sino dito yung nag-zero yung income? Huwag mo na itaas. Alright? Pero congratulations, kasi kung zero yung income mo, dinaanan din namin yung zero na income. Pero hindi namin yan tinambayan. Yan lang yung kaisa-isang zero na income ko sa buong buhay ko. Okay? Bakit? Kasi sabi ng mga mentor namin, basta no zero income. Hindi pwedeng lilipas yung linggo na wala kang income. Okay? Kasi steadfast builder, it's a habit. Yung zero din, it's a habit. Okay? So, nung time na yon, $40. Kaya yung mga na-recognize kanina dito, $100 na steadfast builder bago ka pala. Mas magaling ka pa nga sa amin eh. 'Di ba? Kasi mas malaking income mo nung starting mo. So ngayon, nung time na yan, ito yung birthday ko niyan, nag-achiever ako. So sino dito may birthday ngayong August? Yan. Sino may birthday ng August? Happy birthday! Dapat pa-birthday mo sa sarili mo na mag-rank advance ka. Okay ba yan? Yan. So nung time na yon, second month, yan na yung umattend ako ng convention. Hindi ko makalimutan yung convention na yan. Tapos nung time na yun, in-award na lahat ng mga diamond, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, sige na nga, basta magpapa-pay setter ako ng mga downline ko. So, I own my business. Okay? Hindi na ako yung parang, mentor, kasi hindi ako marunong mag-present. Ikaw na lang mag-present kasi ikaw yung may income na ipapakita. Diba? Ganyan. Sabi sa akin ng mentor ko, hindi naman pwedeng naging ako yung nagpe-present. Kasi kung ako yung laging nagpe-present, sino yung gagaling? Ako, ikaw. Kung ako yung, sabi ng mentor ko, kung ako yung lagi nagpe-present, sino yung gagaling? Ako, ikaw. Yung mentor mo, tama. Yung mentor mo. So ngayon, sabi niya, sino ba yung kailangan gumaling? Ako, mentor. So sino yung magpe-present? Ako. Kasi minsan, ginugulo natin yung system eh. Ay, pag nag-director na ako, gagaling din ako mag-present.
Hindi po, hindi ka magde-director ng hindi ka gumagaling mag-present. Hindi ka nga mag-gold kung hindi ka gumagaling mag-present. Huwag mo kaming baliktarin. O, di ba? So, second month income, basta ang goal ko lang, okay, mag-income ako weekly. Okay? Yung $100, $100, napakahalaga niyan. And alam niyo po, nung umattend ako ng convention, that was February 14. Sabi ko, mag-gold director talaga ako pagdating ng next convention. So, sinulat ko talaga siya. Ayan. Yan, sabi ko dito. Good morning, millionaires. If it's going to be the me I see is the me I will be June 2040. Araneta, go director! Ganyan pa ako talaga. Tapos gigil na gigil ako talaga nun after ng convention. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi ilan ba yung downlines ko na pumunta ng convention? 4 lang. Tapos sabi ko, mag-gold director na ako. Alam mo nangyari? Tatanim ko sana doon, just in case. 1 month later, we became gold director. So we hit our gold director 3.5 months hard time. So yung attending events, it's very, very, very crucial in your business. So nung time na yun, 45 pesos lang kasi yung palitan nung time na yun. So 3.5 months gold part-time. So kung ikaw nandito ka, umattend ka, tapos posible kaya yun mangyari? Yes, posible siyang mangyari. Okay? So ngayon, hanggang sa tumagal na ako sa iyo sana. So ito yung work ko. I was earning naman 1 million a year. Talaga, million peso earner naman talaga ako. Pero alam mo, sa iyo sana, yung 1 million, kaya ko siyang kitain ng 2 buwan. Ayan, so, ayan siya. Ano ba to? Yan, nakakawala na moment. So, 1.1 million. So, sabi ko, grabe, no? Parang ibang level talaga. And alam mo, hindi ko makalimutan na yung mga time na yan, yun during the pandemic, and after that year, halos ganyan pa rin yung income kahit na tawag dito, na bedridden ba tawag doon? Bed rest. O yan, bed rest because nabuntis ako noon, yung time na yon, okay? So ngayon, ito yung pakita ko sa inyo. So sabi, di ba, i-hit mo yung pace setter mo. So ngayon, alam mo, yung kuya ko, nakakatuwa siya. Kasi na-hit ko yung pace setter ko ng last day. Okay? So sabi sa akin ng kuya ko, i-hit mo yung pace setter mo kasi it could be your greatest asset or your greatest regret in the future. So ngayon, nung time na yun, imagine mo tong lifetime bonus niya, 17,000, 23,000, 98,000. Kaya yung kuya ko tong MacBook ko, binili niya to. 'Di ba? Yung kotse ko sa kanya rin galing yun. Joke. Pero imagine mo, nahirapan kasi ako dito sa clicker ko. Yan. Sige. Yan. O yan. So, ang total pay setter bonus niya is 4 million as of 2024. And ako lang yung kaisa-isa niyang pay setter. Ganyan. Na natira talagang emerald. Okay? Pero imagine mo hindi yung ulo ko sa iyo sana, matigas talaga yung ulo ko sa iyo sana. Okay? Alam mo yung pinakamahirap sa'yo sana, yung nagtatry kang mag-convince ng other people na kayayaman ka, pero ikaw uuwi ka sa ganyan. So dito ako nakatira. Laging kapag tinatanong kami ng mga nasa probinsya, saan kayo nakatira? Sa Tapos alam mo, nung time na yun, hindi ko makalimutan nung uuwi ako talaga may daga. Diyan! Nakagano, no? Tapos, may hawak siya. Tapos, syempre, naka-flashlight ako. Tapos, sabi nung daga. Tapos ako rin naman. So, diba? So, sino mag-a-adjust sa atin? Kaya, di ba? Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa lang kasi parang, uuwi ako na-reject, nag-training. Tapos sabi ko, ano pa itong ginagawa ko? Sana nag-specialize na lang ako sa IT para akong timang dito. Nag-gets nyo? So ngayon, I will never forget na uuwi talaga ako. Tapos, pupunta ako doon, galing ako doon sa mga presentations sa face-to-face. Imagine mo, one time meron akong presentan sa may McKinley. Pagdating ko doon, nagpe-present ako. Tapos bigla na akong awan. Grabe, di ba? Tapos sabi niya, sorry
Tapos umalis na siya. Akala ko babalik siya. Tapos winokoutan niya talaga akong ganyan kaklase ko ng college. Tapos sabi ko, nung time na yon may comparative guide ako. Tapos uuwi ako nakakommute. Tapos samantalang siya, meron siyang kotse. O, di ba? Tapos sabi ko, lalakad akong pauwing ganyan. Tapos may nakita akong piso. Tapos instead na pulutin ko, nilagyan ko pa ng another piso. Kasi alam ko yung feeling ng nag-iisa. Okay. So, anyway, nung time na yon, sabi ko talaga, alam mo yun, parang decided na ako mag-quit eh. Nagko-compose na akong mag-message ng mahaba sa mentor ko. Nangyari na ba yan sa'yo? Yung parang, mentor, salamat na lang po sa lahat. Hindi ko na kaya. Parang ganyan. Tapos sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Parang kinukopyahan lang ako dati ng mga friends ko, ganyan-ganyan. Pero ngayon ako na yung nagko-confirm ng friend request. Kahit nga hindi ko friend, ina-add ko na siya sa Facebook, tama? Para lang makakuha ko ng prospect. Meron nga ako mga kinukunwaring bangga-bangga na ganyan. Ay, hindi look familiar, mga ganyan. Oo, may mga ganyan talaga ako. Umabot talaga ako dun sa point na parang nakikita ko, di ba naglalakad ka? May sa Greenbelt, may mukhang madam, umiika-ika. Anong gusto mong gawin? Parang may 500 points sa ulo niya ako nakikita. Ganun talaga. Tapos pag may umuubo sa office, sino yun? Mga ganyan. Yan. Sino mga sinisipon dito? Ganong level talaga ako. Tapos yan yung, Nutri-Mill shaker na yan. Dala-dala ko yan palagi pagkakain ako. Ganyan. Mag-shaker talaga ako napakalakas. Tapos maiirita yung mga friends ko para tatanungin nila ako, ano ba yan? Ganyan. Yung sana, alam mo, ito yung part-time ko. Ganun ako sa office talaga. Di ko siya makalimutan. Hindi ko rin makalimutan na hanggang saan ka abot sa prospecting mo, di ba? Dahil yung mga ka-office mate ko ay nandyan-dyan lang, hindi ko na sila ma-prospect dahil na-presentan ko lang. Pupunta talaga ako sa ibang department. Doon sa may printeran, sa may tech team, ganyan-ganyan, para lang, kunwari may nasira sa PC ko, kunwari may papaprint ako, ganun, para na makausap ko talaga sila. Okay? So, ganun akong level ng desire nung nag-start ako sa USANA. So, pero ngayon, ito na yung bahay ko. Diba? Bahay namin pala. Grabe nung hinihingal ako kasi. So anyway, and also, yan, sabi ko, narating ang time talaga pag napupuyat ako, pwede ako may uwian na kondo dito sa Makati. So yun. So ngayon sabi ko, grabe no, parang 28 years old kami nung nabili namin yung mga yan. Okay? And bayad na siya, di ba? And currently, yan. So bumili rin kami ng bagong Tesla, paid cash. Tapos, bumili rin kami ng lote 7 million sa Antipolo paid cash. Doon ko nalaman na, 1 million lang pala yung limit ng online transfer. Hindi ko alam. Hindi kasi kayo umaabot doon eh. Mga 300 lang kasi yung nata-transfer. Joke lang. Pero, ganun pala siya. Tapos i-enroll mo pa, di ba? So, yun. So, nung time na yan, sabi ko, grabe, no? Parang, bumili kami ng cash ng Tesla kasi free yung wall charger ng 38K. So sabi ko, grabe, nakakabaliw yung USANA. Kasi imagine mo, sa vitamins na niloloko ko ng mga office mate ko, nakakabili pala yan ng mga properties na cash. Diba? And alam mo, kung ano yung mas nakakabaliw? Hindi yung mga yan. Meron pang mas nakakabaliw. Tanong nyo pa ako isa pa. Alam mo, nag-start lang din naman ako ng one business center sa USANA. So pag tinanong ako, so magkano yan? Di energy kit. Diba? Energy kit lang. Diba? I will never forget yung mga classic closing na mga mentors dito. Tapos lagi nilang sinasabi, wala akong pera eh. Wala akong pera pang start. Tapos lalabas nila yung susi ng kotse nila. What if ibenta ko sa'yo to ng 50K? Bibilhin mo ngayon? Ano to? Toyota, ganito to. Fortuner to. Oo naman. Paano mo gagawa ng paraan? Ganito po, maghihiram ako. So, alam mo, ito magkano lang? 50K lang to. Mag-start ka na sa'yo sa gumawa ka na ng paraan. Kasi itong Fortuner na ito ay galing lang dun sa 50K na pinang-payin ko. Grabe! Ang lupit mo! Ganun ako na nagsabi. Ang lupit nilang mag-closing talaga. Imagine mo, kahit walang pera, napapajoy nila talaga. So, ganun siya. So ngayon, enough of my story. Okay? Ganyan lang po talaga nangyari sa... Ayun pala. Okay. And we had our wedding at Balisin. So ngayon, alam niyo po, nung time na yan,
Hindi ko makalimutan. Alam mo, iba talaga yung pagmayaman at saka mahirap. Kasi kapag mayaman ka, marami kang options. 'Di ba? So ngayon, nung time na yan, nung wedding namin, naka-schedule talaga kami sa Batanes. Tapos nag-lockdown. Tapos sige na nga, hataw-hataw na lang tayo sa'yo sana. Tapos alam mo yung nangyari after? Nag-open. 1 month lang to prepare. Tapos yung mga nandito, dito sa area, 10 lang yung pwedeng umattend. So isa yung pare, dalawa kami, yung photographer, yung videographer, yung magsasalita, lecturer, paragan. Tapos yung nanay ni Mark, tatay ni Mark, yung nanay ko. At saka isang, sino pa yun? Dalawang photographer ata, isang videographer, parang ganyan. Tapos sabi ko, so ganun pala ang mga ano ngayon, yung mga kasal ngayon, nung time na yun, 2020. Tapos hanggang sa research ako. Meron daw, sabi ng ate ko, may isang island daw, doon kinasal si Heart Evangelista. Tapos feeling ko, kamukha ko siya. Feeling ko, joke lang. Tapos nung time na yon, 1 month to prepare. Tapos magkano? Na tinatanong nga ako pala, magkano? Tapos sabi ko, ay naku, sa totoo lang, hindi ko talaga siya kinount. I stopped counting at 2 million. Kasi hindi ko talaga alam kung magkano na. Okay, kasi sobrang mahal talaga. Imagine mo yung mga accommodation dyan, 30,000 per night, yung mga ganyan, di ba? So anyway, tapos yung wedding namin, ano siya, 3 araw siya. Ganon. May gala night pa siya. Tapos after, meron talaga, may gala night, nakaputi kami lahat. The day after, yun na yung kasal. Tapos meron nga dito, member ng Balising si Mentor Ed, Mentor Shane. Diba? Grabe! Ang malupit yung membership nun, 4 na milyon. Walang products yun, di ba? Tsaka si Mentor Kendrick, di ba? Tsaka sila Mentor Joe. Di ba? Ayan, sila Doc natin. Sabi ko, grabe, no, magkano yung mga membership dito. So ngayon, hindi sa binabaliw ko kayo o whatsoever, pero ang point ko lang, saan ba kami nakatira dati? Di ba? Saan ba kami nakatira dati? Magkano ba yung pinampayin ko sa'yo sana? Okay? So, hindi kasi siya about your resources eh. It's about your resourcefulness. Marami kasi mga, hindi ko na kaya yung auto-order, tapos hindi na siya mag-iisip. Hindi man lang siya maglalako ng products niya para i-make sure na mabebenta niya yung products niya. Samantalang ako, dati, dalawa yung bag ko. Pupunta ako sa office, kumukuliling yung sales centers, hindi ako uuwi hanggat hindi ko namumove yung isang product na yun. Nagets nyo? Yung Nutrimil ko yun, yung breakfast ko. Yung Animals Candy ko yun. Umabot talaga ako sa point na gano'n lahat yung sala, diba, ganyan. Kaysa bibili pa ako ng Mentos, i-order ko na lang itong mga to. Ganong level talaga. Okay, so, ngayon, ito talaga yung tuturo ko. Yan. Ay, pero ito ang pinaka-favorite ko. Yung may time ako sa anak ko. Yan. Kaya meron ba dito mga single? Sabihin ko talaga sa'yo, kapag ikaw nagkapamilya ka, gugustuhin mo talaga may time ka sa anak mo. Kaya ito, galingan mo na. Kasi maraming mga tao, kung kailan sila nagkaanak, doon sila hahataw. Mas nahirap siya eh. 'Di ba? O sino dito yung mga single, walang boyfriend naman, walang girlfriend? Di ka muna kasali. Di ka naman relate. Joke lang. Joke lang, okay? So ngayon, ito na. Ito talaga yung tuturo ko sa inyo for today. Okay? So 3S by Tony Robbins. If you don't fix this, nothing will happen. Okay? So last year, papunta ako sa Bataan. Sa sobrang haba ng biyahe papunta doon, kailangan kong mag-audiobook. Okay? Tapos sabi ko, sige na nga, ito na nga lang. Yung sabi niya, this year will be your breakthrough year. Okay? So nung time na yon, pinakinggan ko to si Tony Robbins. Tapos sabi niya, may 3S para maging successful ka. Okay, tanong niyo ko yun kung ano. Okay. It's strategy, story. Ano ba ito nangyayari sa atin? Okay. So anyway, una, strategy. Pangalawa, story. Pangatlo, tanong niyo ko ano. State. Okay, tandaan mo yan ha. Strategy, story, and state. Okay? So ngayon, nung time na yun, hindi ko talaga alam yung gagawin ko sa business ko. Masarap bang yumaman? Yes! Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Masarap yumaman. Paano mo yun nalaman? Joke lang. Hindi. So nung time na yun, alam mo, sometimes mas mahirap pumataw pag may pera ka kaysa wala. Kaya nga, bilib na bilib ako kila Mentor eh. Mentor Ed, Mentor Shane, sila Mentor Arby, Mentor I, Mentor Ed. Sabi ko, grabe, no? Grabe yung, tawag ito, yung
trabaho nila sa USANA kahit marami na talaga silang pera, di ba? So ngayon, ako talaga, hindi naman ako tamad na tao. It's just that nagkaroon ako ng baby at that time, ngayon hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, ganyan. So napakinggan ko to. And then from here, dito ko na-sponsor sila Doc Carl. Grabe. Ito siya makakalimutan. Kinakausap ko yung ChatGPT hanggang sa napunta ako dito. Okay? So, una, strategy. Okay? Kapag mag-start ka sa iyo sana, ang iisipin mo, paano mo mag-invite? Paano po gagawin to? Whatsoever, di ba? Okay? So, ngayon, tanungin ko muna kayo. Sige, next one. Kasi, nawawala sa momento yung sasabihin ko. Okay? Did you know that 70% of the Americans are obese? Okay? Overweight. Okay? So, napanood ko yun nung time din na nagpapapayat ako. Okay? So, ngayon, nung time na yon sabi niya, is it a secret or parang sobrang, rocket science to lose weight? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Is it, parang onti lang ng mga tao sa mundo yun nakakaalam to lose weight? Sino dito yung sabi nga ni Mentor Ryan, huwag mo nga lang lukuhin yung sarili mo, papayat ka naman eh. Yun na yung strategy niya para mag-lose weight, tama? Okay? So, nung time na yan, sabi ni Tony Robbins, most people who want to be successful, they start with a strategy first. Pero kung iisipin mo, bakit alam mo na lahat ng script? Alam mo na lahat, tinuro na lang sa'yo lahat, bakit hindi pa rin tayo umaangat sa'yo sana? Tama? Okay? So ngayon, sabi niya doon, it's not as if the strategy to lose weight is hidden or secret. Ang tanong ko naman sa inyo, yung strategy ba to hit rank advancement is a secret also? One time, pumunta ako kay Mentor Mayan at Mentor Renzo. Palakpakan naman natin ang ating US Diamond Director. Sabi ko, Mentor, tapos na yung event ng Raise Our Flag. Kami na lang talaga yun nandun. 5 na lang kami nila Mentor Kyle. Tapos sabi ko, ano ba talaga ginawa nyo dyan? Bigyan nyo naman kami ng tip. Wala talaga. Tapos gusto mo na silang alugin. Wala talaga, Mentor. Lahat ng tinuro nyo, yun lang din talaga naman ginawa namin. Pinagsama-sama lang namin. Tama ba? Yun yung marami maririnig. Madamot ba sila? Hindi. Talagang yun naman talaga. Okay? So ngayon, it's not as if yung strategy to rank advance is secret. In fact, ibibigay na yan lahat sa'yo, tama? It's the same as losing weight. Pero bakit hindi siya nagagawa ng maraming tao? Yes, bakit? Di ba? It's because of the next S. Ayoko na nga ito, ini-next na lang ni Coach. Okay? Story. Yan. So, ano yung story? Sabi ni Tony Robbins, yung story na yan, kapag hindi mo yan binago, paulit-ulit kang ma-stuck. Kahit ano pang strategy yung meron ka. And then, next. Yan, okay. Parang ako, ang story na paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, magra-rank advance ako sa work. Hindi ko kaya yung USANA. So ngayon, nakakinig ako ng another story. Ang sabi dito, darating ang time sa USANA, you work, get paid $50. Ganun, di ba? Pero darating din ang time, okay? Di ba, imagine mo, i-OT ko lang yun, may $50 na ako sa work, di ba? Isang gabi lang sana. Pero dito sa work, pay. Pero darating din ang araw, work, pay. Pero darating din ang araw, katulad ng mga mentors natin dito, you work, you get pay. And then I saw that from a lot of mentors na nag-build talaga dito ng consistently. Lahat ng properties na nakuha nila and all. So sabi ko, pwede pala yun. So nakita ko yun, sabi ko, darating ang araw, your income will stop, but your bills will continue. So kung hindi mo gagawin yung passive income ngayon, darating ang time, pagka-retire mo, maghahanap ka rin ng negosyo. Bakit hindi pa ngayon? Tama. So ngayon, binago ko yung story ko. Binago ko yung story ko na hindi lang yung work, yung way para kumita ng malaki.
So next, tingnan mo yung story na paulit-ulit sa mga tao. So these are the two things that stops people. First is the limiting identity. Hindi kasi ako magaling sa sales. Hindi kasi ako pang Yusana. Unang-una, wala namang Yusana course. Meron bang ganon? Pasok ka sa Ateneo, may Yusana course. Wala namang ganon. Lahat ng mga tao dito, inaral lang nila yung business. Sino dito yung engineer? Oh, di ba? Sino dito yung accountant? Sino yung mga nurses? Di ba? Sino yung mga ibang mga ganyan. Marami, di ba? Inaral lang nila. So ngayon, itong limiting identity kasi, ito na yung paulit-ulit mong sinabi sa sarili mo na hindi ko na kaya. Hindi ko kaya ng ganyan kasi doktor ako, kasi ganito, hindi ako magaling mag-convince ng tao. Next natin. Parang ito, si Mentor Christopher Sardido. Si Mentor Christopher Sardido is a goal director from Cebu. Grabe siya, hindi ko siya makalimutan. Nung nakita ko siya, hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi nakita ko, nagpe-present siya sa mga kabundukan, naka-wheelchair. Tapos sabi ko sa sarili ko, kailangan ba malulumpo pa tayo bago tayo mag-rank advance? So ngayon si Mentor Christopher Sardi, wala siyang excuse, pupunta siya sa office, magte-training siya, pupunta siyang Asia Pacific Convention, magte-training siya, pumunta siya sa US, nag-convention siya. So ngayon sabi niya nung nagte-training siya, siguro kaya ako nag-hit din ng gold director kasi wala naman ako eh. Ano pa bang mawawala sa akin? Sometimes, the thing that's keeping you stuck is feeling mo kasi ganito ako. Kasi ganito ako. Ganyan-ganyan. Unless tanggalin mo yung mga ganyan mo, or sinasabi mo, at you humble yourself to learn dito, wala kang mararating sa'yo sana. Sabi nga nila, Mentor Ed, na hindi ko makalimutan, hindi niya na ito naaalala for sure, sabi niya, Dayan, kung IT ka, malaki yung income mo sa work mo, dun yun. Iba na yun dito ngayon. Iba na to yung larangan dito. So how can you go from the top of another mountain, from the first top of the mountain? Kunwari, ito yung first top of the mountain. Paano ka makakapunta dun sa next top of the mountain? Bababa ka muna, tsaka ka makakaakyat ulit. So ganun lang talaga siya. So hindi kasi ako magaling mag-present, mag-convince. Yan mga limiting belief ko. Well, the first one that you have to convince is yourself. Ikaw at ikaw, sabihin mo sa kaliwa mo, kumbinsihin mo muna yung sarili mo. Di ba? Kasi parang, hindi po kasi ako makapagpa-pay on the spot. O, di ba? Hindi kasi ako makapagpa-pay on the spot kasi ang hirap ng Pilipinas, ang hirap magnegosyo sa Pilipinas. Ang hirap ng tax, ang hirap ng ganito, ang hirap ng lahat. Walang may pera sa Pilipinas. O, laging ganyan. Bakit may pain yung iba? Di ba? Okay, so, ngayon, guys, sa totoo lang, may nakakabili ng iPhone. So, may nakakabili ng iPhone, may makakabili ng Yusana. Di ba? Nag-gets nyo po? So, next tayo, no? Parang ito, si Kenji Miyama, imagine mo kung paano yan magko-convince. Mute and Deaf Gold Director from Japan. Ang lupit nito, nag-talk sa convention. Nag-talk, pero pipi. Di ba? Imagine mo? Sign language yung buong talk niya sa convention, pero gold director siya. And nagulat ako kasi kapag nasa convention ka, nag-cheer yung mga tao, di ba, from international. Meron isang bodon, ang dami nila, tapos nagsasign language silang lahat. True story. So, kailangan ba putulin pa natin yung dila natin para makapag-present tayo? So, next. And ito, di ko ito makalimutan. Kilala nyo to? Van driver from Cebu. And I will never forget, na-meet ko siya sa convention. And ang story niya, sinabi niya kay Mentor Ranel, Mentor, okay lang ba ipag-drive kita ng isang buong taon? Pero turuan mo ako, paano ako mag-diamond? Kahit walang bayad, pakainin mo lang ako. Pinag-drive niya ng pinag-drive para ma-immerse lang siya paano ginagawa ni Mentor Ranel. And he hit his diamond director. Grabe, di ba? Sasabi ko, oh my God, meron akong ganito. UST ako graduate. Okay naman ako sa work ko. Feeling ko magaling naman ako. Pero itong mga tao na to, they change kasi yung story nila. Marami kasi mga tao sa iyo sana, parang, for example, si Mentor John Bulos, last time, meron siyang downline, parang tinanong niya, bakit mo ginagawa yung Yusana? Tapos ang sabi niya, tanong ko ano?
Kasi wala na akong choice eh. Ito na lang talaga yung last bet ko. Sabi niya, kaya hindi ka makapag-rank advance. Kasi you keep on saying na ito lang yung last choice ko. Di ba? Sabi niya, baguhin mo yung story mo. Baguhin mo yung story mo. Sabi niya, sabihin mo sa sarili mo na itong negosyo na to, magkakapagpabago ng buhay ng pamilya namin. Hindi, ito lang kasi yung choice ko. Nagets nyo? Because yung story that you keep on repeating to yourself is the reason why you are stuck. So for example, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko is, nung mag-umpisa ako, scam kasi yan. Hanggang inaral ko siya, ng inaral, Diyos ko pong pineapple. Imagine mo, pumunta ka sa Yusana, Korea, Thailand, Singapore, Japan. Merong Yusana doon. Tanungin kita, kapag nagawa ka ng illegal sa Singapore, hindi ba bitay ka? So tatanga-tanga ba yung Yusana? O ganyan. Yung mga tao doon, yun na lang isipin mo. Kaya pag may nagsabi sa scam kasi yan, pyramiding yan. Anong sagot mo? Pray tayo. Patawarin mo sila, Lord, dahil hindi nila alam kung ano yung sinasabi nila. Gets nyo? Next. Pyramiding kasi yan. According to the article of Consumer Hour, I will never forget sila mentor. Ano pangalan nila? Noel Castillo and Judge Earl. Sinabi na nila yan na ganito picturean mo pag may nagsabi, gusto mo umabot tayo sa husgado. Ganyan, di ba? So, meron talaga mga article na ganyan. Okay? So, ngayon, kaya nga, sabi ko, kung yan kalokohan, edi sana siya na yung una. Judge siya ng Metropolitan Trial Court eh. Mandaluyong Metropolitan Trial Court. So, next tayo. Ito, next. Saturated na kasi yung market. Saturated na kasi yung market. Ang tagal na ng Yusana. Marami nang nagyo-Yusana. Pero did you know that si Doc Keely never heard of Yusana when he was presented with Doc Card? True story, hindi niya alam. Alam mo, sabi niya nga, nung nandun sila, nung nang sa convention, yung Frontier, yung unang event ng Frontier, yung kay Chinkitan. Tapos may nagtutok dun si Tracy. Ayan, si Coach Tracy. Tapos sabi niya, dapat nung first year ako na med student, may nag-invite na sa akin ito eh. Can you imagine? Pero may nag-invite? Wala. Last time may napresentan ako, alam niyo kung saan nag-office? Sa Enterprise Tower. Tanong niyo, alam niya na yung Yusana? Hindi niya alam yung Yusana. Against niyo? So, ngayon yung saturated na kasi yung market, kalokohan yan. Kasi everyday may pinapanganak. Kasi kung ganyan lang din, edi sana yung UST at NEO, sinabi na nila, saturated na yung market, ang dami nang nag-aral. Di ba parang sira naman yun, di ba? Ang dami na kasing naging doktor, saturated na tong course na to, iba naman. Hindi ganun. Di ba? Nag-gets nyo po? Okay? So, next. Yan. And the last one is the disappointments of the past. Yan. Malapit na ako matapos. The disappointment of the past. Yung for example, this is the story that I keep on repeating to myself. Na-reject kasi ako ng last time, baka yung next mara-reject ulit ako. Na-attrition kasi ako last time, yung next mara-attrition ulit ako. Ay, yung napapiin ko kasi hindi naman sila nagtuloy. Hindi rin siya magtutuloy yung next. Hanggang sa binago ko yung story ko. Yung sabi ko, yung next kong mapapapayin, yun yung magiging diamond ng Yusana Philippines. So sabi ko nung time na yon, one more meeting. Di ko talaga makalimutan yung naiiyak ka na. I will never forget. Si Mentor Marky, 70 presentations, walang nagjo-join kahit isa. Parang timang, di ba? Nakakaiyak kasi, struggle mo sa Yusana, di ba? So, nung time na yun, sabi ko, ano ba itong Yusana na to? Kakainis naman, may offer ako tumatawag sa akin, 300,000 yung sweldo, 500,000 yung sweldo, di ba? Nagigets nyo? Tapos isipin, pagbalik na nga ako sa work. Mga ganyan, di ba? Pero alam mo, yung mga time na yan yung test of character. Tinitest ka ni Lord kung talagang, para sa akin ba itong Yusana talaga na ito? Pero alam mo, nung time na yon sabi ko, sige, one more meeting, tapos nag-audiobook lang, para ka mga aning-aning na, mga gano'n ba? Tapos sabi ko, I will send this message, bahala na kung sino yung magre-reply. I sent 100 messages before I got the card. Hindi ko makalimutan talaga that I sent 100 messages because I listened to Alex Hormozy. Tapos ang sabi niya, I sent 100 messages a day just to get this billion-dollar company. So ngayon, sige, tuloy mo yan.
yung sasabihin, eh, hindi ka naman yung leader na ganito, hindi naman ang dami ng sinasabi, di ba? Ganyan, okay? Pero nung time na yon, sabi ko, imaginein mo, Emerald Director kami, nare-reject pa rin talaga kami. Kaya kung nare-reject ka, sabi mo sa sarili mo, congratulations. Okay. Tama yung dinadaanan mo. Okay? Tama yung dinadaanan mo, pero wag mo yung tambayan. Okay? So ngayon, nung time na yun, sabi ko talaga, pag ito talaga nakuha ko, Lord, aalagaan ko talaga ng mabuti at hindi ko to tambay. Mag-sponsor ako, mag-sponsor. So last time we had another follower with 1.5 million followers, di ba? Si Nurse Ruby. Tapos, the last time, meron na namang another influencer, ganyan. So ngayon, hindi naman puro influencer, meron din kaming normal na tao lang. Ganyan, okay? So wag nyo nang gayahin yung mga ganon-ganon. Kasi lagi may paano po na i-invite o whatsoever, ganyan-ganyan. Normal pa rin akong nagsisend ng invite. Okay? So yung mga ganyan, tanggalin mo na yung mga nasa mindset mo na, kasi yung dati ng ganyan, ibaguhin mo yung story mo. Ilang beses ko na kasi itong niran, hindi ko naman siya nahit-hit. Baguhin mo yung story mo because the story that you keep on repeating to yourself is what keeps you stuck. Nagets nyo po? Okay? So next. And sa lahat ng yan, ang paniwalaan mo sarili mo dahil wala na ngang masyadong naniniwala sa'yo, pati ba naman sarili mo, di ka pa naniniwala. Okay? Yan na nga lang yung kakampi mo. Di ba? So maniwala ka na yan dyan. Okay, next. And the last one is state. Tapos na tayo. So ngayon, sabi doon, a lot of people, inuuna nila yung strategy. And then after that, yung story, and then yung state. Pero dapat pabaliktad siya. Yung state muna. Okay? Yung state, yung very, very crucial. Ano ba yung state? Yan yung priming, yan yung ginagawa mo araw-araw, okay? So ano siya? Ito, meron kasing mga tao na nasa peak state at saka nasa peak state at saka nasa ganyan, okay. Nakalimutan ko din eh. Ganyan, okay. Nasa peak state at saka yung wala siya sa momentum. Parang ganyan, okay? So ngayon, ano ba yung gagawin mo dyan? Okay, ito lang. You move, focus, at saka environment. Because an idle mind is the playground of the devil. Okay, I will never forget itong book na to, Outwitting the Devil by Napoleon Hill. Binasa ko siya. It's the most controversial book na binasa na sinulat ni Napoleon Hill. In fact, namatay na siya bago pa yan na-publish kasi ayaw nilang i-publish yan. Okay, hindi ko na yun i-explain sa inyo. Okay, pero ganito siya. Okay, kapag nag-start ka sa'yo sana, tapos ay parang, hindi ko na kasi ganito, hindi ka, may kilala kang gano'n, yung lahat ng sinasabi mo ayaw niya. Lahat na lang may paraan ka, siya lagi siyang may problema sa lahat ng ina-advise mo sa kanya, tama? Tingnan mo yung nasa kanan mo, siya ba yun? Lahat na lang, talagang may problema talaga siya sa lahat. Okay? Kasi, walang matiiwan sa bahay. Kasi, yung pusa ko nilalagnat, lahat na talaga. Kasi may fiesta. Kasi, di ba, lahat talaga masasabi niya mga excuse eh. So ngayon, eto, meron akong associate, ganun siya palagi. Kasi UAAP Finance, kasi Valentine's Day, kasi may bisita sa bahay, kasi birthday ni ganito, kasi yung nanay ko kasi 60th birthday niya. Ang busy season kasi ngayon. Lahat na lang. Okay, meron talaga siya every month. Okay, so ngayon, sabi ni Tony Robbins, if you move, hindi mo mapapansin yung iba. Okay? Kasi parang sobrang busy ka na ginagawa mo yung business mo, kaya ikaw nakakaisip ka pa ng other business, nakakaisip ka pa ng kung ano-anong negative kasi wala kang ginagawa. Okay? And then you focus. Okay? You focus lang dun sa anong ginagawa. And pinaka-crucial is yung environment. Gusto mo mag-peak state ka? Next tayo. Yan. Kanina, di ba, ka-dinner namin sila Mentor Ryan, Mentor Raj, sila Mentor Ed. Kahapon, kausap ko si Mentor. Kahapon ba yung Mentor? Isang oras, no, Mentor? No, isang araw. Kausap ko si Mentor Ed, ganyan. Tapos sila Mentor Maya, imagine mo, pack up na eh. Kausap ko sila Mentor Maya, ganyan. So, lagi kong dinidikit yung sarili ko dun sa mga maiinit. Sabi nga, dikit ka sa mainit. And I will never forget, kanina lang lesson ni Mentor Ryan sa akin. Alam mo, marami mga tao, hindi sila nagra-rank advance kasi yung mga kasama nila, parang sila. Tingnan mo, parang kasama mo, ikaw na yung pinakamagaling dyan.
Oh, pare-parehas lang kayo. Ganyan. So ngayon, alam mo, hindi ko makalimutan na minit namin sila. Imagine mo, ang dami na nagturo sa amin ng diamond, pero nung narinig ko si Mentor Renzo, grabe palakpakan na sa Mentor Renzo. Alam mo, narinig ko si Mentor Renzo, umiiyak siya, yung pala, hindi ako makapag-grab na. Ganyan, naiyak pa rin ako sa kwento na yon. Tapos, alam mo, after nun, sabi ko, magda-diamond talaga ako. Hindi matatapos yung taon na to, hindi kami magda-diamond. So, sabi ko talaga, magda-diamond talaga kami, mentor. Tapos ngayon, nung time na yan, sabi ko, grabe, no? Parang daming nangyayari talaga sa'yo sana. Talagang, ano ka lang parang sasabay ka lang talaga sa Agos, magra-rank advance ka talaga. Tama? So ngayon, yung environment na sinasabi doon sa state, automatic, that's the easiest way para mag-change ka ng momentum. Hanapin mo yung mga taong mas magagaling sa'yo. Okay? So ako talaga, pumupunta ako dito sa office kahit wala akong gagawin, makikiusyoso lang ako dito sa mga tao dito. Okay, kahit papuntahin ako ni Mentor Lawrence, magte-training ako, kahit yun lang yung gagawin ko dito. Kasi gusto kong sumabay dun sa mga taong magagaling dito. So, ngayon, nung time na yan, sabi ko, okay, kailangan kong patasin yung state ko, baguhin ko yung story ko, tsaka ako magagawa yung strategy. Kasi kahit anong gawin kong strategy, kahit anong sabihin sa akin, kung hindi ko i-change yung story ko na paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, hindi magbabago yung takbo ng negosyo ko. Nagets nyo? Kaya sabihin mo sa kanan mo, dapat nandito ka palagi. Okay? Dapat nandito ka palagi sa office. Okay? And then, nung isang araw, sabi, Mentor Ed sa akin, Mentor Legend ka talaga, ito, yung gagawin mo, ito. Ganyan. So sabi ko, sige mentor, yan yung gagawin ko. Sometimes you need mentors to, parang, to, para mag-share sila ng wisdom sa'yo na hindi mo naiintindihan, na hindi mo naiintindihan nang ikaw lang yung gumagawa ng dun sa sarili mo. Pero wala kasing uubrang upline, kahit gano'n pa kagaling na upline yan, kung tamad yung downline. Tandaan nyo yan, okay? And wala rin umangat sa'yo sana na downline yung mindset. Upline lang yung umaangat sa'yo sana. Ano ibig sabihin yung upline ng sana? Ibig sabihin, for example, ikaw, ang tagal mo na dito sa sana, Diyos ko, 1 year ka na, 2 years, on order pa rin yung problema mo. 3 years ka na dito, pag-attend pa rin ng training yung problema mo. Ano kaya yun? O di ba? Yung pag-attend pa rin pa ng convention yung mga problema mo. Dapat nag-level up din yung mga alam mo dito sa buhay. Yung alam mo sa iyo sana, na-gets mo. Okay? So, nung nag-start yan, yung mga yan, yung state na yan, ito, I will end with this, okay? You never underestimate the power of one sign-up. Kwento ko lang sa inyo, okay? Si Doc Carr, nung na-payin ko siya, last day niya na-hit yung pace setter niya. Last day niya na-hit yung pace setter niya. Nung nakuha niya yung momentum niya, meron isang linggo, 500 yung na-enroll niya. Nung nakuha niya si Doc Kilo, 800 yung na-enroll niya. In 1 week. Hindi ko sinasabing kuhanin yung mga influencer o whatsoever kasi tatagain mo pa rin sila ng leadership talaga. Kasi si Doc Kili, na-hit niya yung pace setter niya ng last day niya. Ganun din, okay? Pipilitin mo pa para ma-hit niya. Nagets nyo? Pero, di ba, ano na tayo, July? Ay, August na! Next month, September na. Okay? So, maraming pwedeng mangyari dun sa buwan na yon. Okay? Maraming pwedeng mangyari pa. Okay? I sponsored Doc Carr ng half of the year last year. Okay? True story. Okay? Tapos sabi ko, sige, gagawin ko to, mag-sponsor ako. And then I remember yung story doon sa church. Yan, okay? Ito na, last na talaga to. Sabi nung pare, alam niyo yung story ni Simon Peter? Alam mo yung story ni Simon Peter? Ang sabi ni doon, yung merong storm. Okay? Alam niyo yung storm na story? Yung nasa bangka sila, tapos natutulog si Lord. Natutulog si Jesus, tapos ang lakas na ng alon, tapos sabi ni Simon Peter kay Lord, Jesus, gising na kanya. Ang lakas na ng storm, bagyo. Tapos, ano sabi ni Jesus doon? Ha? Chill ka lang. Sabi niya, chill ka lang. Di ba? Ano sabi niya? Ha? You of little faith. Di ba? Okay, you of little faith. Okay, tapos, pumalma yung storm. Di ba? Ganun na siya.
So ngayon, anong point doon? I remember lang yung story ng pastor, priest last time. Sabi niya doon, hindi naman yung nagpakalma yung storm. Si Jesus talaga kakalmahin niya yung storm. Si Simon Peter. Si Simon Peter, all his life, mamamangka siya. Yun na talaga yung trabaho niya. Even before niyang na-meet si Jesus, yun na talaga yung trabaho niya. Lahat ng nandoon, yun na talaga yung trabaho niya. Tama. Okay, mamamangka siya. Tapos, what happened? Nung nagkaroon yung storm, natakot siya. Tama? So sabi ng pare, tingnan mo nga naman si Simon Peter, no? All his life, it's not as if bago yung mga storm sa buhay niya. Di ba? Parang, kasi ano yun eh, lagi na yun niya yung dinadaanan, tama? Lagi niya na yung, nag-gets nyo? Lagi nga namamangka siya. Tapos natakot siya. Sometimes, we are like that. Sabi ni Father, sometimes you are like that. Oh, can you remember yung storm na lumipas sa buhay mo? Tapos nalampasan mo siya. Okay? So ngayon, that made you stronger, tama? Pero imagine mo, si Simon Peter, sabi niya, minsan nakakalimutan natin yung galing natin. Tama? Minsan nakakalimutan natin yung galing natin na ilang beses na natin yung nalampasan. Okay? Tapos na nagkaroon tayo ng struggle na gano'n, na familiar naman siya, hindi mo na siya malampasan. Okay? Sometimes you just need to remind yourself that you are a champion. O, di ba? Na ginawa ka nga dito ni Lord, nilagay ka dito sa iyo sana for a reason. Okay? And tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, sa tingin mo, magdadaya mo dyan one day. Okay? Sa tingin mo yung nasa kanan mo, magdadaya mo dyan one day. So, tandaan nyo, it's just half of the year. It's a half of the year. So, make sure that you make the most out of this year because it only takes a spark to get a fire going. It only needs a spark to get a fire going. Kaya never underestimate the power of one sign up. Can you imagine? If not for Mentor Shane and Mentor Ed Miguel, wala tayong lahat dito ngayon. Isang tao, di ba? And sinabi, I will make this big in you sana. So ngayon, one day, makikita-kita tayo, pwedeng sa Prague, o di ba? And I will tell you, I'm so proud of you. Yeah! So yun na yung akin. Thank you so much, everyone! Wow! Milyon-milyon palakpak para sa aming upcoming Diamond Record! Mentor Dayan Escamilla! Grabe, grabe. Grabe talaga guys! Diba? Okay, again palakpakan naman natin ang ating upcoming Diamond Director! Mentor Dayan Escamilla! Thank you very much, Mentor. So, Ayan, we can sit down naman guys, alright? So, grabe talaga Miko. Grabe yung discussion kanina, di ba? sino marami ang tutunan dito? And sila yung marami na natutunan. Feeling ko, punong-puno yung notebook naman nila ngayon. Feeling ko din. Alright. So, ayan. Pwede po ba makuha yung isang mic? Ayun ko pala. Ayan. Anyway, going back. Alright. So, grabe, ang dami naming na notes, di ba? Pati kami ng mga hosts, nagno-notes din kami. Kaya nga, di ba? Ang sarap ba yung umaman? Yeah! Paano nyo nalaman? Sino ready na yumaman? Okay, so sama-sama naman tayo dito, di ba? Yes, Pero ang yes. pinaka-nagustuhan ko, Miko and everyone, no, ang pinaka-nagustuhan ko sa sharing kanina ni Mentor Dayan is you never underestimate the power of one. Yan, grabe. Di ba? Grabe talaga. Alam mo yung kahit na yung isang tao na nag-join sa team mo, parang hindi mo kasi alam kung yan na ba yung eagle ng team mo. Eagle! Di ba? Diba? Tapos, ano pa, ang ganda kasi, yun nga sabi ni Mentor, diba? You only need a spark to keep the fire running. Pero tanong ko, Miko, paano yung spark ba? Paano yung spark? Ganun, no? So, di ba, Miko, ano ba yung nagustuhan mo or yung talagang tumatak sa isip mo sa sharing ni Mentor? Ako yung tumatak talaga yung yayaman tayo, no? Yun talaga. Tapos yung never underestimate the power of one sign up.
And meron pwedeng mag-prospect sa ospital. Yun talaga. Pwede pala. Di ba? Grabe, idadala mo yung, anong tawag yun, idadala mo yung ika-closing sa Oo, ito hospital. po siya. Diba? Pero yeah, that's very insightful and very much, ang tawag ito, very good din talaga yung conversation. Lalo na, di ba, pagkausap nyo rin yung mga prospects nyo, next time na meron kayong meeting, di ba? Expect nyo yan. Pag nag-join yan, baka siya na pala ang mag-start ng momentum nyo dito sa USANA. Tama. Pero yes, to award naman our token of appreciation, may we call on stage our Diamond Directors present here tonight. Diba? Alright. And may we call on Mentor Ryan, Mentor Raj, Mentor RV and Florence, Mentor Mayan and Renzo, Mentor Ed. Mentor Ed, and Mentor Shay. Okay. Ayan. May we call on again Mentor Dayan for the awarding of token of appreciation. Ayan. Thank you, mentors. And mentors, picture yung tayo with the Team Frontier. Ayan. Yes. Ayan, guys. Sino po mo? Ayan, si So everyone, ano naman, Dito ko squeeze ganyan. in sa gitna para makita po tayong lahat, alright? Ayan, yung mga iba po na nasa likod, pwede po kayo dito? Sa harap? Ay, sige lang po. Dito ka din. Okay, video. Sino ang video? One more. Frontier. Frontier side. Ayan, thank you. Thank you so much. Ayan, so thank you so much, mentors. Thank you so much, Mentor Dianes Canilla, di ba? Alright, so dito naman tayo. Let's proceed to the next part of the program. Yes, So, Dia. Ayan, our general announcement. Next lineup of speakers, trainings, and events. Wow! Grabe. Ayan, so mark your calendars for our upcoming events and training. Make your cluster present because these are designed to sharpen your skills and expand your vision. Don't forget our promos and incentives. This is perfect to maximize them and push your goals to the next level. Alright, so meron tayong Frontier Night again, di ba? This Saturday, August 10, with Coach, our Silver Directors, Coach Nika Nitor and Coach Klaus at Nakren. Ayan. And for the next week, take note nyo na guys para available na kayo by that, di ba? Meron tayong product training by Dr. Alex Delgado, New Entrepreneurs Orientation by Coach Regine Maliana, and success story of Mentor Martin Casiano. And grabe, jump-up yung ating speakers for Grabe. next week. And, di ba, guys? Of course, our income booster. Tomorrow, grabe yung ating lineup, no? Si Coach Charles Jimenez, mechanical engineer and business coach. And of course, our closing, Mentor Raj. Grabe. So maximize po natin yung income booster natin tomorrow. Ayan, kasi ang daming pay-ins yan last week. Alright, meron din naman tayo guys, Beauty and Business on Thursday, 7 p.m. Diba, yung mga mahilig dyan sa skincare, sa inyong mga prospects, idala nyo sila dyan, diba? Yes. Mga titas and mommies na gusto ng skincare.
Alright, next naman natin sa ating events, ang NBPO or New Brand Partners Orientation. Grabe, coming from Cebu. On August 9 is Coach Maurice Verside. Following naman, August 16, Mentor Aljon Arquia and ours truly, Coach Tracy Canlas, and then Mentor Jerry Santos. Yes, grabe. For our next, Ayan, our Frontier Wine Night. Grabe, this is still open and ongoing until August 29 na po. It's open to all Frontier Center directors and below. Yan, sino nang nakakwalify dito? raise your hands, everyone! Sino yung gustong mag-qualify pa? Grabe. Grabe, kayang-kaya mo, oh. Haba pa ng araw. Grabe. Kaya dapat hit nyo na yung stats, di ba? Yan, and our Star Rising quarterly incentive experience sa Coron. 8 weeks to go! Let's go! Okay, patingin naman ang mga kamay na mga naka-qualify na for Coron! Ayan, so meron pa tayo 8 weeks to go para habulin ng ating Rising Star Quarterly Initiative. Ayan, kayang-kaya. Alright. Diba, meron na din tayo for the Global Convention in Hong Kong, diba? So kung curious kayo and gusto nyong mag-join, diba, sumama sa atin sa Hong Kong next year, March 29 to April 2, 2027. Yan. Message your coaches, message your mentors for the tickets. Alright. Ayan, ang daming events, ang daming trainings. Grabe. Yeah, grabe. Kailangan, ano yan? Kailangan nating puntahan na trainings, di ba? Para makatulong sa ating business dito sa Luzana. Tama, kung nasa Metro Manila ka lang naman, pumunta ka ng office kung nandito lang naman yung training sa office, sabi nga ni Mentor Dayan kanina, di ba? Oo. Actually, kahit wala kayo sa Metro Manila, sino yung mga hindi from Metro Manila dito? Raise your hand! Mukhang grabe, di ba? Kita ko kanina may galing pang La Union. Meron. Sino yung galing La Union? Grabe! Grabe, meron pa. Isabela! Wow! Yung, Sino pa? Meron pa po bang iba from galing Quezon, grabe. Quezon? Wow! Paris! Grabe. Wow! Ang layo! Ikaw, sir. Pasay, grabe, Pasay. Oh, grabe, alam mo ang layo ko din dito. Saan ka? Kasi where? Where? Makati. Ay, grabe, makali. Oo, di ba? Pero yes, di ba, as we approach the end of our Frontier Excellence Night, let's make sure to finish strong. To introduce naman our trailblazers, we are privileged to be under his leadership as he has helped a lot of brand partners to grow their businesses. He is a $1 Million Club member. Wow! Wow. Multiple travel incentive qualifier, and top income earner lang naman yan, not just in the Philippines, but globally. Grabe! To award our top sponsors, top income earners for silvers and below and golden up, let's call on Frontier's co-founder, Mentor Ron Soji. Alright, good evening guys! Okay, first of all, can we have an amazing round of applause sa host natin? I think, sorry sa mga ibang nag-host this year, magaling naman lahat. But I think kung may award, I would give them the award for best host. You Thank agree? you, Mentor. Oh, magaling, no? Magaling. Okay, so, gagawa tayo ng poster bukas. Okay. Alright. So, did you guys enjoy tonight? Yes, you guys learned? Alright. So, ngayon, bakit ito yung highlight? Okay, well, hindi, highlight din naman yung training kanina. I'm just saying, ito yung last na awarding. It's because ito yung mga nag-top in the month of July. Diba, every month, ang goal is to perform, right? Pero ito yung mga continuously, month after month, they are at the top of their field. Alright? So, okay lang ba i-recognize natin sila sabay-sabay? Alright.
So we'll start with our top income earners for the month of July. So ito muna yung mga silvers and below. So sino yung mga silvers and below dito? Okay, below, as in most, di ba, are silvers and below, alright? So, our top 5 silvers and below. Kasi ito dito nagagaling yung mga golds. Alright? So, let's congratulate them. At number 5, we have Joy Samus and Kay Acelero. Congratulations. Congratulations, guys. I'll join. Alright, dito na lang. Guys, dito na lang kayo. Yeah, para mag-group picture mamaya. Ayan. At number 4, we have Jal Valera, Director. Congratulations. Hindi siya makapaniwala. Wow, talaga. Ayan. Right. At number 3, we have Christina Saplor, Director. She's our brand partner from the US. Alright, global, di ba? So, congratulations. At ako na lang magpa-picture kasama niya. Okay, we have Aaron John Palau. First time! First time! Congratulations! Good job! Diba? Hindi siya makapaniwala. Diba? You keep working hard and, you never know. Alright. And ang top 1 natin, guys, todo palakpakan natin. Our top 1 earner for July. We have Mona Lisa Kitgano. So, picture nyo na lang. So, congrats. Guys, let's take a group picture. Guys, focus. Alright. Okay, I like the energy. Okay, energy ng crowd. So, keep it going. Next, we have our top earners, Golds and Ruby Directors. Okay, so syempre mga mentors nyo, uplines nyo, nagko-compete din sila for the top rank. Alright. And for our top 5 for the month of July, we have Kyle Chan. Congratulations, Coach Kyle. Sorry, top 3 pala. Top 3 lang ang Coach. Ayan. Congrats. At number 2, we have Better Gay Faustin. Alright. Congratulations. And our top 1 earner for the month of July, Gold and Ruby, we have congratulations! Our new Ruby Director last month. Yeah, pretty solid, ah. Group picture.
Alright. Okay. So good job. And we have one more. Okay. So last, we have our top sponsor. So syempre, ang basic ng business natin, right, is to sponsor. So gusto niyo matuto paano mag-sponsor, lalapitan niyo. Alright? So our top sponsors for the month of July. At number 3, we have our new kakanta ba? Diba hindi lang nag-host, talaga hataw din. So, congratulations. Alright, new steadfast builder, a new face setter, upcoming director. Right. Number 2, we have Joy Santos and Kay Astillero. And may pinakamaraming sponsor for the month of July. We have Renjo and Mayan Relente. Ayun. Parang walk down the aisle. Parang group picture. Alright, so congratulations to everyone. Lahat ng awardees tonight. For everyone na nag-attend na hindi awardee this time, of course, you wanna get inspired, you wanna see na, oh, pwede siya. And you know what you can achieve. Nakita niyo naman kanina kay Mentor Dayan. Right? Kung ano yung mga possibilities of the business, right? What kind of lifestyle yung pwede niya mabigay. And ang maganda sa business namin, siguro share ko lang, we just, galing kami ni Mentor Ryan sa India for 10 days we were there. By the way, hindi siya nagkaroon ng diarrhea. Sabi ko lang. Okay? So, ayan. So, pwede naman kumain ng masarap na Indian food na okay. Pinopromote ko lang Indian tourism. Okay. So, actually, yung travel incentive ng USANA India will be in Philippines. So, on January, they're qualified. I think mga 10 na yung qualified. So, a lot of them, siguro mga 20, 30 people, associates will come to Philippines, for their incentive, right? And sa January, sasabay sila sa Elevating You event natin. Okay? So, yes, they're very excited about that. So, we were there and, ang maganda sa USANA business is you can build this anywhere. Ang maganda sa business natin, hindi mo kailangan maging magaling to start. Hindi kailangan may expertise ka. Ito yung negosyo na hindi mo na kailangan mag-isip. Alam mo yung pag nagnegosyo ka, ang mahirap kasi yung idea eh. What to do, how to do it, what system, what product, everything kailangan mo isipin. And why USANA is such a good business to start? Kasi hindi mo na kailangan isipin lahat. Di ba? Compared to anong gagawin mo sa traditional business, like 10% na nga lang yung gagawin natin. Right? And so nung nag-start yung USANA India, so they were saying dapat mag-build ako. So ako naman, dapat lang. May friends naman ako doon. So why not? Right? So nag-build and maraming, syempre, sponsor a lot. Diba? Parang siguro kung nag-start yung USANA India, top sponsor ako. Diba? Kung may award. Diba? Nung first month. Tapos after nun, di na masyado. Okay? Kasi when you start, gusto mo marami. Hindi pwedeng pa konti-konti. Right? So, nung nag-build na siya, dahan-dahan nag-build, pumunta kami doon. I think we trained about 120 associates, brand partners. And they came from like 1,000 kilometers away. Alam mo yung overnight train ride.
Mga took them 12 hours, 18 hours to get there. And the whole time, very attentive sila. Kasi ang mga nandun lang were very qualified people. When I say qualified, kailangan mag-$50 sila at least to qualify. So nakausap na namin lahat na ng $50 the past 3 months. Kasi iba yung, mas mahirap parang sa Philippines, para siya nag-deliver. And then napansin ni Mentor Ryan doon, late kasi kami nag-start. So kami Filipino time, merong mas malupit na Indian time. We started 2.5 hours late. Dapat 5, nag-start kami 7 or 7:30. And alam mo yung feeling namin, sabi ni Mentor Ryan, hindi agitated na yung mga tao. Tutuloy pa ba natin today? Kasi yun yung day na dumating lahat doon sa hotel. So 3 nights siya na stay doon. And sabi ni Mentor, baka agitated na yung mga tao, pagod yung mga tao, i-move na lang kaya natin bukas yung start para fresh lahat. Sabi nung mga mentors on uplines, hindi, okay lang yan, tutuloy natin. So tinuloy kami, parang okay, di ba? Visitor naman, parang gano'n. Kami yung speaker, di sige. So nag-talk si Mentor, may translation pa yun Guys, natapos yung that night, dapat ang dinner was 8. Natapos siya 11. So, naging 11 yung dinner. So, yung manager doon, stress na stress. Maluto pa sila for morning Pero lahat naman, sabi ni Mentor Ryan, nabaliw siya kasi walang tumayo. Walang umalis. As in, they were hungry to learn. The following day, sabi namin, sige, we're gonna do it better. Pero syempre, late na naman. Nag-start. And so, 3 days, everything was late. Lahat ng food nila late. Meron pa nga mga times, even yung snacks sila canceled na kasi alam mo yung nakain na yung oras sa mga training. But they were there hungry to really learn. They were hungry to build. And kung isipin, ano ba yung ginagawa? Bakit ang lumaki rin yung team sa India? It's the same na ginagawa natin dito. So saan lumaki yung Usana sa India? Sa isang province, hindi sa main city, hindi sa Delhi. Kasi ang 2 main cities doon, the financial capital is Delhi, and then entertainment capital is yung Mumbai. Right? So, or government, and, di ba? Yun lang naman 2 cities Yung main talaga. Right? The rest, I mean, I'm not saying hindi sila okay, but then yun yung sikat. Lumaki siya sa isang state na hindi naman super sikat. So, sabi nung iba, siguro ang Usana, ganito yung demographic. Siguro kaya lumaki doon kasi ganito, kasi ganyan. Hindi yung totoo. Alam niyo ba't siya lumaki doon? Sa state na yon? Kasi nandun yung leader. Kung nasaan ang leader, doon lumalaki ang negosyo. Kung saan ang negosyante. Tama mali? Right? It's not about the location. It's about where you wanna build, where you are. Diba? Dahil lumalaki siya sa isang state na parang weird din talaga ito. Sabi niya, bakit na naman ito? Kasi nga, nandun yung leader na may gusto. Right? So it's not about your circumstances, right? It's not where you live. It's not that Kung sino yung hungry, sino yung may vision, sino yung hahataw, siya lang naman yung magkaka-results. Walang bias sa Usana. Kahit ikaw na yung pinakamatalinong tao sa Usana, ikaw na highest IQ, you can rank it, highest IQ in this room. Ang gagawin mo pa rin, sa same. You need to invite, you need to present the same presentation. It's not gonna matter na mas maganda yung presentation mo. Hindi It's just how many people you talk to, how many messages you send, how many meetings you do, how well you teach your team. And most of all, gaano kalaki ba yung vision mo? Kasi yung hataw mo, every single day, it's not gonna be based on how excited you are. Kasi araw-araw, hindi ka maging excited. Ngayon excited ka kasi masaya. Pag uwi mo, baka hindi. So bukas, baka hindi ka na umataw. Hindi ka na mag-build. Diba? It's not about that. Meron ka lang goal, meron ka lang vision. And in between, yun yung boring part. Alam mo ano yun? Yun yung every single day, you just have a calendar. You just know what you're supposed to do. Gagawin mo lang ng gagawin. Whether you feel like it or not. Diba? You just have to keep the end in mind. Right? So, we're an amazing opportunity. Wherever you go, let's say sabihin mo ngayon, pupunta ako Italy. Kaya mo mag-build doon kasi kapitbahay mo, presentahan mo lang, may business ka na. Pumunta ka ng Cebu. Pumunta ka ng Bacolod, pumunta kahit saan, pwede ka mag-build ng business. That's how amazing it is. Kasi it's seamless, it's global, it's the same every single place. Right? So let's maximize it. Let's be clear with our vision. Huwag tayong paiba-iba ng goals. Okay lang yung emotions magbago.
Kasi nagbabago yan. Every hour nagbabago yan. It's okay. Hindi mo control yan. Right? Pero yung vision mo, yung goal mo, dapat always the same. Para pag pumunta ngayon dito ang India, sa January, kasi parang ganito karami yung tinirain namin sa India. Right? In 2 years yon. So dapat, di ba, pagpunta nila dito, mabaliw sila ng todo-todo. Di ba, let's inspire, everyone from, around the globe. Right now naman, ba't sila pupunta dito? Kasi baliw sila sa Philippines. There's a reason. Ba't hindi Malaysia? Ba't hindi Hong Kong? Ba't hindi Taiwan? Ba't hindi Korea? Bakit Philippines? Right? Because we're really making noise. Right? They see results are coming from the Philippines. Right? So, let's keep going. Let's keep pushing. Okay? Let's make, rest of the year big. Okay? Hindi lang yung rest of the year. Yung rest of, your USANA career. Let's make it to, gold, ruby, emerald, diamond. And, ang saya tignan ko lahat tayo. Di ba? Mga diamonds na. Lahat na nakaupo rito, diamonds. Di ba, imagine mo lahat dito diamonds. Tapos, yung event na ganito, it's happening somewhere, alam mo yon na, kung lahat kasi, kunwari, ilan ba diamond sa room na to? 4, 5, 6? And ganito karaming tao. Paano kung lahat tayo diamond? Siguro mga attendees natin, 5,000. Di ba masaya yon? Right? So, ilang tao yung matutulungan natin kung lahat kayo nag-diamond. Di ba? So, let's all work hard together. Let's make it happen. Right? Thank you guys very much. And back to our award-winning hosts. Milyong palakpak para kay Mentor Rods at sa mga awardees natin tonight! Yes! Congratulations! Alright, congratulations to all of our achievers tonight, diba? And again, pag hindi kayo na-awardan tonight, next na talaga tayo next month or baka next week, diba? Yan. Kung sa mga hindi natawag, meron tayong good news. Gusto yung malaman yung good news? Ano? You are next. Ayan. So next month, meron tayo ulit awarding. So you are next sa mga hindi natawag. Oo, diba? And tama, diba? You are next talaga. We are next to be the achievers, to be the awardees for next month's, well, basically awardees, right? So let's remember, diba, that this event, this evening was never just about the awards. It was about the people behind every achievement, every handshake, every applause, every story that we heard tonight is proof that dreams become reality. Yes, tama. When vision meets action. Diba, Miko? Yes, Bia, tama ka dyan. Because excellent isn't an event. It's a habit. It's a choice we make every single day. Alright. So once again, everyone, thank you for celebrating with us, right? Congratulations to our awardees, leaders, guests, and every person who continues to build this community with purpose and with heart. This has been your host, Via De Vera. And Nicolo Montesclaros. Keep dreaming! Keep growing. Keep changing lives! See you at the top! Once again, this is Frontier Excellence Night 2026! Thank you. Alright. So ayan everyone. For those who's claiming their food, it will be released sa mga golden uplines na upo natin. And we will now proceed to our respective mams or meeting after meeting. Have a good night, Frontier! Thank you. Have a